Isang malakas na kalabog na sinundan ng tunog ng napakaraming bubog na sabay-sabay na lumagapak sa sahig. Iyon ang sumira sa perpektong katahimikan ng hapon sa Restaurante Estrellas. Otomatikong napahinto si Dalia Reyes sa gitna ng kanyang paglalakad. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay kalmadong sinusuri ang bawat sulok ng marangyang kainan, ay naningkit sa isang iglap. Naramdaman niya ang pamilyar na pag-igting ng kanyang panga at ang mabilis na pagkabog sa kanyang dibdib. Isang kabog hindi dahil sa takot, kundi dahil sa namumuong inis. Ang Restaurante Estrellas ay ang kanyang kaharian. Bawat mesa, bawat kubyertos, bawat palamuti ay dapat nasa perpektong ayos. Ang anumang uri ng gulo ay isang personal na atake sa kanyang kakayahan bilang manager. Ano nang nangyari dito? Ang kanyang boses ay matigas at may otoridad, sapat na para mapahinto ang lahat ng mga naghahandang waiter at staff sa kanilang ginagawa. Mabilis niyang sinundan kung saan nanggaling ang ingay, at natagpuan niya ang pinagmulan ng kanyang inis sa may pasilyo patungo sa mga pribadong silid. Doon, sa marmol na sahig, ay nagkalat ang libo-libong piraso ng salamin na kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa chandelier. At sa gitna ng lahat ng iyon ay nakatayo ang isang lalaki. Nakasuot ito ng asul na uniforme ng janitorial staff, hawak ang isang basahan na tila hindi alam kung saan magsisimula. Si Liam, ang bago at palaging tahimik na janitor. Bumagsak ang tingin ni Dalia sa dingding. Ang mamahaling Venetian mirror, isang antigong piraso na ipinagmamalaki ng restaurante, ay basag na. Isang malaking bitak na parang sinulid ng gagamba ang gumapang mula sa isang gilid patungo sa gitna, sinisira ang minsang perpektong refleksyon nito. Sir! Ma'am Dalia D. Nagsimulang magsalita ang isa sa mga staff, pero tinaas lang ni Dalia ang kanyang kamay para patigilin ito, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Liam. Lumapit siya, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Huminto siya sa mismong harapan ng lalaki na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Ang amoy ng floor wax ay humalo sa tensyon sa hangin. Ikaw, sabi ni Dalia, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng galit. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Hindi sumagot si Liam. Lalo lang nitong niyuko ang kanyang ulo. Ang kanyang pananahimik ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy ng galit ni Dalia. Tinitingnan mo ba ako? Muling tanong ni Dalia, mas malakas na ngayon. Iangat mo ang ulo mo at sagutin mo ako. Dahan-dahang itinaas ni Liam ang kanyang tingin. Ngayon lang napansin ni Dalia ang mga mata nito. Malalim ang mga iyon, may bahid ng pagod at isang emosyon na hindi niya mawari, hindi takot, kundi isang uri ng malalim na kalungkutan. Ngunit hindi iyon inalintana ni Dalia. Para sa kanya, ang nakikita niya lang ay kapabayaan. Isang empleyadong walang kwenta. Ma'am, sorry po. Aksidente lang po, halos pabulong na sabi ni Liam. Aksidente, halos matawa si Dalia sa pait. Alam mo ba kung magkano yan? Ang isang pirasong yan ay mas mahal pa sa lahat ng kasangkapan sa bahay mo. Ang sahod mo ng isang taon, kulang pa pambayad dito. Bawat salita ay matalas, idinisenyo para makasakit. Nakita niya ang bahagyang paggalaw sa panga ni Liam, isang mabilis na pag-igting, bago ito muling yumuko. Tinalikuran niya ito at hinarap ang ibang mga staff na ngayon ay takot na nakamasid. Linisin ninyo ito. Ngayon din. At ikaw, muli niyang binalingan si Liam, huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin ngayong araw. Pumunta ka sa EUC, ipaliwanag mo ang katangahan mo. Maliwanag? Opo, ma'am, sagot ni Liam, ang boses ay halos hindi na marinig. Mabilis na tinalikuran ni Dalia ang eksena. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang opisina, ramdam niya ang mga matang nakasunod sa kanya. Hayaan sila. Kailangan nilang matutunan na sa mundong ito, walang lugar para sa pagkakamali. Ito ang leksyon na natutunan niya sa pinakamasakit na paraan. Sa loob ng kanyang opisina, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Napapikit siya at huminga ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang puso. Bakit ganoon na lang ang galit niya? Dahil lang ba sa salamin? O dahil sa paalala na gaano man niya subukang kontrolin ang lahat, palaging may isang bagay o isang tao na sisira dito. Napatingin siya sa isang maliit na frame sa kanyang mesa. Wala itong litrato. Bakante. Isang paalala ng isang pangakong napako, isang tiwalang winasak.
Isang paalala ng isang lalaking minsang nagpakita sa kanya ng perpektong mundo, para lang basagin ito sa harap niya, tulad ng salamin sa labas. Hindi na. Hindi na niya hahayaang mangyari ulit iyon. Ang Restaurante Estrellas, ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon, ito na ang buhay niya. At wawasakin niya ang sinumang magtangkang sirain ito. Lumipas ang mga oras. Ang abala sa hapon ay napalitan ng mas abalang gabi. Isinubsob ni Dalia ang sarili sa trabaho, sa mga reserbasyon, sa mga report, sa anumang bagay na makapaglilihis ng kanyang isip mula sa nangyari kanina. Nang mag-aalas 10 na ng gabi at paunti na ang mga customer, napagpasyahan na niyang umuwi. Pagod na pagod siya, hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa isipan. Habang naglalakad siya palabas, hindi niya maiwasang mapadaan sa pasilyo kung saan nangyari ang insidente. Malinis na ang sahig. Wala nang bakas ng kahit isang pirasong bubog. Ngunit ang pader, kung saan dating nakasabit ang salamin, ay bakante na ngayon. Isang malungkot na paalala. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Sa isang sulok, sa ilalim ng madilim na ilaw, may isang anino. Si Liam. Nakatayo ito roon, hindi gumagalaw. Akala ni Dalia ay naglilinis pa rin ito. Ngunit nang mas lumapit siya ng kaunti, nanatili siya sa isang lugar kung saan hindi siya makikita, napansin niya ang ginagawa nito. Hindi ito naglilinis. Sa kanyang mga kamay ay ang basag na frame ng salamin. Sa tabi niya sa sahig ay isang maliit na bag na naglalaman ng mga mumurahing gamit, isang maliit na martilyo, pait at liha. Nakita ni Dalia kung paano nito maingat na pinakinis ang gilid ng kahoy na nasira. Ang mga kamay nito, na kanina lang ay tila napakaburara, ay gumagalaw ngayon ng may kasanayan at katiyakan. Pinagmasdan ni Dalia ang bawat galaw ni Liam. Ang paraan ng paghawak nito sa pait ay tila karugtong na ng kanyang mga daliri. Sa bawat tapik ng maliit na martilyo, isang piraso ng kahoy ang natatanggal, ngunit hindi sa paraang marahas. Ito ay may sukat, may ritmo, may sining. Ang kanyang noo ay nakakunot sa matinding konsentrasyon, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kahoy na nasa harapan niya. Hindi ito ang kilos ng isang simpleng janitor. Ito ang kilos ng isang artesano, isang taong may malalim na pag-unawa sa kanyang ginagawa. Sa ilalim ng marupok na ilaw, unti-unting nabuo ang isang imahe sa nasirang bahagi ng frame. Isang maliit na bulaklak ng sampagita, na ang bawat talulot ay detalyado at buhay, na tila kaunti na lang ay hahamog na ang bango nito sa hangin. Mas maganda pa ito, mas masalimuot, kaysa sa orihinal na disenyo. Naramdaman ni Dalia ang pag-atras ng galit sa kanyang dibdib, at ang pumalit dito ay isang emosyong hindi niya inaasahan, pagkalito. Paghanga. Sino ba talaga ang lalaking ito? Ang taong sinigawan niya, hinamak, at tinawag na tanga kanina ay may kakayahang lumikha ng ganitong kagandahan mula sa isang bagay na wasak. Isang malaking sampal sa kanyang pagkatao ang nasaksihan niya. Hinusgahan niya ang isang libro base sa pabalat nito, at ngayon nakikita niya ang mga pahinang puno ng mga salitang hindi niya maintindihan. Dahan-dahan siyang tumalikod, nag-iingat na huwag gumawa ng anumang ingay na makakakuha ng atensyon ni Liam. Ayaw niyang malaman nito na nakita niya ito. Ayaw niyang harapin ang kahihiyan na dala ng kanyang maling paghusga. Kailangan na niyang umalis. Kailangan na niyang takasan ang nakakalitong pakiramdam na ito. Nasa ilang hakbang na siya palayo, handa nang tuluyang lisanin ang pasilyo, nang marinig niya ang isang mahinang bulong. Napahinto siya. Tapos na si Liam sa kanyang ginagawa. Hawak niya ang frame, tinitingnan ang inukit niyang sampagita na tila ba ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. At sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng walang laman na restaurante, nagsalita ito sa sarili, ang kanyang boses ay puno ng isang pagod, ngunit may bahid na pag-asang tono. Lahat ng bagay, bulong nito, gaano man kasira, pwedeng buuin muli kung gugustuhin. Ang mga salitang iyon ay hindi para sa kanya. Ngunit para kay Dalia, ang mga ito ay parang isang palasong direktang tumusok sa kanyang puso. Bawat pantig ay tumagos sa pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang sarili. Gaano man kasira pwedeng buuin muli. Bigla niyang naalala ang sarili niya, umiiyak sa sahig ng kanyang apartment ilang taon na ang nakalipas, napapaligiran ng mga pira-piraso ng kanyang mga pangarap. Ang pakiramdam ng pagiging wasak. Ang pakiramdam ng pagiging sira na at hinding-hindi na mabubuo pang muli. Napahawak si Dalia sa kanyang dibdib.
Ang hangin ay tila biglang naging mabigat at mahirap langhapin. Ang lalaking hinusgahan niya, ang janitor na minata niya, ay kasasabi lang ng mga salitang matagal na niyang kailangang marinig, ngunit hindi niya kailanman pinaniwalaan. Tumingin siyang muli sa direksyon ni Liam, na ngayon ay maingat nang ibinabalik ang kanyang mga gamit sa bag, ngunit hindi na isang simpleng janitor ang nakikita niya. Nakikita niya ang isang misteryo. Isang kaluluwang tila katulad ng sa kanya, sugat-sugat, ngunit pilit pa ring bumubuo ng isang bagay na maganda mula sa mga basag na piraso. Sino ka ba talaga, Liam Cruz? At bakit sa isang iglap, pakiramdam niya ay mas kilala nito ang kanyang puso kaysa sa sarili niya? Magaspang ang hawakan ng mop sa mga palad ni Liam. Ang bawat kuskos sa sahig na marmol ay lumilikha ng isang paulit-ulit na tunog na siyang naging musika ng kanyang bagong buhay. Isang musikang simple, walang komplikasyon, at higit sa lahat, hindi nakakabingi. Dito sa Restaurante Estrellas, siya ay isang anino lamang, isang unipormadong katawan na ang tanging layunin ay panatilihing makintab ang sahig na tinatapakan ng iba. At iyon ay sapat na. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Mga kamay na may kalyo na ngayon, may mga maliliit na hiwa mula sa kung saan saang sulok na kanyang nililinis. Mga kamay na sanay na sa bigat ng timba, sa kemikal ng panlinis, sa dumi. Napapikit siya ng mariin. Isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang pakiramdam ng ibang uri ng kamay. Ang kanyang mga kamay noon. Mga kamay na makinis at malinis, na ang tanging bigat na binubuhat ay ang isang mamahaling pluma na nagkakahalaga ng libo-libong piso. Ang pakiramdam ng malamig na metal nito habang pumipirma siya sa isang kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang tunog ng palakpakan sa isang malaking conference room, ang mga ilaw ng kamera, ang mga taong bumabati sa kanya, "Congratulations, Sir Liam. You're a genius." Mga kamay na lumikha ng isang imperyo. At ang mga kamay ding iyon ang nagwasak nito. Isang maling desisyon. Isang pagkakamali na dulot ng sobrang tiwala sa sarili. Isang pagbagsak na naging laman ng bawat balita. Nawala ang lahat, ang kumpanya, ang pera, ang mga kaibigan, ang respeto. Ang tanging naiwan ay ang bigat ng kasalanan sa kanyang dibdib. Kaya pinili niya ito. Ang pagtatago sa pinakapayak na anyo. Ang pagiging si Liam ang janitor. Isang parusa sa sarili. Isang paraan upang makalimot. Ngunit kahapon, ipinaalala sa kanya ni Dalia Reyes ang lahat. Ang sahod mo ng 1 taon, kulang pa pambayad dito. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw pa rin sa kanyang isipan. Hindi siya nasaktan dahil sa insulto sa kanyang kasalukuyang estado. Nasaktan siya dahil sa katotohanan. Ngunit higit pa roon, nasaktan siya para kay Dalia. Sa likod ng matatalas na salitang iyon, sa likod ng nanlilisik na mga matang iyon, nakita niya ang isang bagay na pamilyar. Isang pader. Isang pader na kasing taas at kasing tibay ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili. Mula sa kanyang kinalalagyan habang nagpupunas ng mga salaming bintana, kitang-kita niya ang loob ng opisina ni Dalia. Nandoon ito ngayon, nakaupo sa kanyang silya, hindi abala sa mga papel. Nakatingin lang ito sa labas, sa mga ilaw ng syudad, ngunit tila ang paningin nito ay nasa malayo. Wala na ang tigas ng kanyang mukha, ang taas ng kanyang balikat. Ang naroon na lang ay isang babaeng pagod na pagod. Isang babaeng malungkot. Nakaramdam si Liam ng isang kakaibang koneksyon. Pareho sila. Pareho silang nagtatago sa likod ng kanilang mga uniforme. Ang sa kanya ay asul at simple, ang kay Dalia ay isang eleganteng blazer, at isang reputasyong kailangang protektahan. Pareho silang may mga basag na piraso sa loob na pilit tinatakpan. Ang mga salitang binitawan nito kagabi, nang hindi nito alam na nakikinig siya, lahat ng bagay, gaano man kasira, pwedeng buuin muli kung gugustuhin. Iyon ay para sa sarili niya. Isang mantra para malagpasan ang bawat araw. Ngunit nang makita niya ang reaksyon ni Dalia, naisip niya, marahil, iyon din ay para sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho, palipat-lipat sa mga sulok ng kainan, palaging tinitiyak na hindi siya kapansin-pansin. Hanggang sa nagsimulang dumating ang gulo. Nawala ang connection, sigaw ng head waiter mula sa reception area. Anong nangyari? Hindi natin ma-access ang reservations. Down ang system. May mga parating na essay. Paano to? Nagsimula ang kaguluhan. Nagtakbuhan ang mga staff. Lumabas si Dalia mula sa kanyang opisina,
ang maskara ng isang mahigpit na manager ay suot na naman niya. Anong problema? Tanong nito, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Ma'am Dahlia, biglang bumagsak po ang online booking system natin. Hindi po namin mabuksan. Tinawagan na po namin ang AT, pero abutin pa raw sila ng 1 oras bago makarating. Kitang-kita ni Liam ang pag-igting sa panga ni Dahlia. 1 oras? Sa kasagsagan ng Biyernes ng gabi, katumbas iyon ng isang sakuna. Subukan niyong i-restart ang main server, utos ni Dahlia. Sinubukan na po namin, ma'am. Ayaw pa rin po talaga. Lumapit si Liam sa isang sulok, malapit sa gulo pero hindi kasama rito. Mula sa naririnig niyang usapan, alam na niya kung ano ang problema. Isang simpleng server overload, marahil. Isang bagay na kaya niyang ayusin sa loob ng 5 minuto. Ngunit paano? Siya si Liam, ang janitor. Ang tanging alam niya ay kung paano humawak ng mop. Nakita niya ang isang batang waiter, si Marco, na nanginginig sa takot sa isang tabi. Nilapitan niya ito. Marco, bulong ni Liam. Kuya Liam, grabe ang gulo, halos maiyak na sabi ng binata. Makinig ka sa akin, sabi ni Liam sa mahinang boses. Pumunta ka sa kanila. Sabihin mo ito at sabihin mo ng eksakto tulad ng sasabihin ko. Maliwanag. Tumango si Marco, ang mga mata ay nagtatanong. Sabihin mo sa kanila, I check ang server logs for 503 error, mabilis na sabi ni Liam. Kung yun nga, sabihin mong malamang puno na ang disk space ng temp file sa root directory. Kailangan nilang i-access ang command line, huwag ang Ipa-purge nila ang cache at i-delete ang lahat ng laman ng DZ folder. Pagkatapos, i-restart ang web service, hindi ang buong machine. Napatulala si Marco kay Liam na tila nagsasalita ito ng ibang lengguwahe. Ano raw, kuya? Basta sabihin mo lang. Ulitin mo. Inulit ni Liam ang mga salita mas dahan-dahan. Kinabisa ito ni Marco na parang isang panalangin. Sige, kuya. Susubukan ko. At nagmamadaling tumakbo si Marco papunta sa kumpol ng mga nagkakagulong staff. Narinig ni Liam ang boses ni Marco. Ma'am Dahlia. Sabi po, e-check daw po ang 503 error sa logs, baka daw po puno ang temp files. Nakita ni Liam ang pagkunot ng noo ni Dahlia habang pinapakinggan ang mga salitang teknikal mula sa isang waiter. Nag-utos ito sa isa sa mga marunong sa computer. Ilang sandali lang, may mga daliring mabilis na tumipa sa keyboard. Katahimikan. At pagkatapos, isang malakas na says. Okay na. Bumalik na ang system. Isang malaking hininga ng ginhawa ang kumalat sa buong restaurante. Nagpalakpakan ang mga staff. Ngumiti si Dahlia sa unang pagkakataon ngayong gabi, isang ngiti ng tagumpay at ginhawa. Agad siyang lumingon kay Marco. Marco, kanino galing ang mga instructions na yon? Sa iba? Umiling si Marco at sa gitna ng kanyang kagalakan, itinuro niya ang direksyon kung nasaan si Liam. Sa kanya po, ma'am. Kay Kuya Liam po. Lahat ng mga mata ay napunta kay Liam, na ngayon ay nakatayo sa sulok, hawak ang kanyang mop na tila ito ang kanyang kalasag. Ang ngiti sa mukha ni Dahlia ay dahan-dahang naglaho at napalitan ito ng matinding pagtataka at hinala. Iniwan niya ang mga staff at dahan-dahang lumakad patungo sa kinaroroonan ni Liam. Ang bawat hakbang niya ay tila mas mabigat kaysa sa dati. Huminto siya sa harapan nito, ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao, na para bang ngayon lang niya ito tunay na nakita. Saan mo natutunan ang mga iyon? Tanong niya, ang kanyang boses ay hindi nagalit, kundi puno ng seryosong pag-uusisa. Yumuko si Liam, ibinalik ang sarili sa pagiging isang hamak na janitor. Nagkataon lang po, ma'am, sagot niya, sinisikap na panatilihing simple ang kanyang boses. Mahilig lang po ako magbasa-basa. Natahimik si Dahlia. Tinitigan niya ang lalaking nasa harapan niya, ang lalaking nag-ukit ng sampagita sa sirang kahoy, ang lalaking nakakaalam ng solusyon sa isang problemang teknikal na kahit ang sarili niyang staff ay hindi naisip. Magbasa-basa, inulit niya ang salita, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang pahayag na puno ng hindi paniniwala. Hindi na nagsalita pa si Liam. Pero ramdam niya ang titig ni Dahlia. Isang titig na nagsasabing, hindi ako naniniwala sa iyo.
Isang titig na nangangako na aalamin nito ang lihim na pilit niyang itinatago. Lumipas ang ilang araw, ngunit ang imahe ni Liam na nakatayo sa sulok ay hindi maalis sa isip ni Dahlia. Ang mga salitang mahilig lang po ako magbasa-basa, ay parang sirang plakang paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang utak. Isang kasinungalingan. Alam niya iyon. Ngunit bakit ito nagsisinungaling? Ano ang itinatago nito? Ang bawat pagkikita nila ngayon sa restaurante ay may kasamang kakaibang tensyon. Hindi na ito ang tensyon ng inis at galit. Ito ay isang tensyon na dulot ng pag-aalinlangan at matinding kuryosidad. Napapansin niya ang bawat kilos ni Liam. Ang paraan ng paglakad nito, tahimik ngunit may tiyak na direksyon. Ang paraan ng pagmamasid nito sa paligid, hindi bilang isang taong nagwawalis lang, kundi bilang isang taong nag-aaral, nag-oobserba. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng schedule, isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang konsentrasyon. 8. Napatingala si Dahlia at nakita ang kanyang nakababatang kapatid na si Eliza, na nakatayo sa pintuan ng kanyang opisina, may dalang 2 tasa ng kape. Si Eliza, na may matamis na ngiti at mga matang tila laging nangungusap ng kabaitan. Eliza, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Dahlia, hindi na itago ang pagkagulat. Dumaan lang ako para kamustahin ka. Mukhang stressed ka na naman, sabi ni Eliza sabay lapag ng isang tasa sa mesa ni Dahlia. Coffee break muna, ate. Umupo si Eliza sa silyang nasa tapat niya, ang kanyang presensya ay nagdulot ng panandali ang ginhawa kay Dahlia. Sa lahat ng tao, si Eliza ang kanyang natatanging pamilya. Ang kanyang kakampi. Salamat, sabi ni Dahlia, sabay higop sa mainit na kape. Kumusta ang kaharian mo? Tanong ni Eliza, ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Ayun, ganoon pa rin. Abala. May kaunting problema sa system noong isang araw, pero naayos naman. Talaga? Ang galing mo talaga, ate. Ikaw na ang aabutan kong sihi dito balang araw. Napangiti si Dahlia ng bahagya. Si, kaagad. Manager lang ako. Sumimangot si Eliza na parang bata. Ate, huwag kang ang ganyan. Masyado mong minamaliit ang sarili mo. Kaya nga siguro hanggang ngayon nag-iisa ka pa rin. Biglang nawala ang ngiti ni Dahlia. Ang simpleng pag-uusap ay biglang lumiko sa isang paksang palagi niyang iniiwasan. Eliza, wag na nating pag-usapan yan, sabi niya sa malamig na tono. Bakit hindi? Nag-aalala lang naman ako sa'yo, malambing na sabi ni Eliza, sabay hawak sa kamay ni Dahlia sa ibabaw ng mesa. Ate, baka naman masyado kang mapili. Baka masyado kang tumitingin sa estado sa buhay. Hindi naman lahat ng lalaki ay katulad ni alam mo na. Ang pagbanggit sa kanyang nakaraan ay parang isang sundot sa isang sugat na hindi pa ganap na naghihilom. Bumalik ang imahe ng kanyang ex-fiancé, ang sakit ng pagkakatuklas na niloko lang siya. Otomatikong nagtayo ng pader ang puso ni Dahlia. Tapos na tayo dyan, Eliza. At hindi ako mapili. Praktikal lang ako, matigas na sabi ni Dahlia. Bumuntong hininga si Eliza na tila sumusuko na. Okay, sabi mo eh. Basta nandito lang ako para sa'yo, ha? Nang makaalis si Eliza, naiwan si Dahlia na gulong-gulo ang isip. Pinagsama-samang alaala ng nakaraan at ang misteryo ng kasalukuyan. Ang mga salita ni Eliza ay tumatak sa kanya. Masyado kang tumitingin sa estado sa buhay. Totoo ba iyon? Hinusgahan niya ba si Liam dahil lang isa itong janitor? At nahihiya siyang aminin iyon. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Dahlia na umuwi, biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang tunog ng mga patak sa bubong ng restaurante ay malakas at walang tigil. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang kalsada ay naging isang ilog. Naku naman, bulong niya sa sarili. Tiningnan niya ang kanyang bag, doon niya naalala, ang payong niya ay naiwan niya sa bahay kaninang umaga. Ang kanyang sasakyan ay nakaparada sa medyo kalayuan. Imposibleng hindi siya mabasa kung susugod siya sa ulan. Naghintay siya ng ilang minuto, umaasang hihina ito, ngunit lalo lang itong lumakas. Wala siyang pagpipilian. Huminga siya ng malalim, handa nang takbuhin ang maikling distansya, nang may isang aninong lumitaw sa kanyang tabi. Si Liam. Wala itong imik. Nakatayo lang ito roon, hawak ang isang malaki at itim na payong. Ibinuka nito ang payong at itinapat sa kanya.
Nagulat si Dahlia. Para sa akin. Tumango lang si Liam, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malakas na buhos ng ulan sa labas. Walang salitang namutawi sa kanilang dalawa habang sabay silang naglalakad sa ilalim ng iisang payong. Ang tanging naririnig lang ay ang malakas na lagaslas ng ulan sa paligid. Napakaliit ng espasyo sa ilalim ng payong, kaya naman ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit na. Naamoy ni Dahlia ang malinis na amoy mula kay Liam, hindi amoy pabango, kundi amoy sabon at bagong labang damit. Sa gitna ng daan, hindi niya napansin ang isang maliit na baha sa kanyang daraanan. Bigla siyang napatid. Inaasahan na niyang babagsak siya sa basang semento, ngunit isang malakas na braso ang mabilis na pumulupot sa kanyang baywang, pinipigilan ang kanyang pagbagsak. Napahawak siya sa braso ni Liam para sa suporta. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste, sa gitna ng bumubuhos na ulan, nakita niya ang lalim ng mga mata nito. Walang pagkukunwari. Walang paghusga. Tanging isang tahimik na pag-aalala lamang. Salamat, halos pabulong na sabi ni Dahlia, ang puso niya ibiglang bumilis ang tibok. At doon, sa unang pagkakataon, nakita niya itong umiti. Hindi isang pilit na ngiti. Hindi isang malawak na ngiti. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing pag-angat lamang ng sulok ng kanyang mga labi. Ngunit ang munting ngiting iyon ay tila nagdala ng liwanag sa madilim na gabi. Nagbigay ito ng init sa malamig na hangin. Binago nito ang anyo ng kanyang mukha, mula sa pagiging seryoso at malungkot, ay nagkaroon ito ng bakas ng isang kabataang matagal nang nawala. Nakarating sila sa kanyang sasakyan. Pinagbuksan siya nito ng pinto. Bago siya pumasok, lumingon siyang muli. Salamat ulit sa payong, sabi niya. Tumango lang ulit si Liam bago dahan-dahang tumalikod at naglakad pabalik sa restaurante, sa ilalim pa rin ng malakas na ulan. Nang makaupo na si Dahlia sa loob ng kanyang kotse, ang makina ay umaandar na, ngunit hindi pa rin siya makaalis. Tumingin siya sa kanyang side view mirror. Sa gitna ng ulan, nakita niya ang papalayong anyo ni Liam. Ngunit bago ito tuluyang nawala sa dilim, nakita niyang lumingon ito sa huling pagkakataon, direkta sa kanyang sasakyan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. May isang mainit na kiliti ang gumapang mula roon patungo sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Isang pakiramdam na matagal na niyang ikinaila sa kanyang sarili. Sino ka ba talaga? Ang tanong ay bumalik, mas malakas, mas mapilit kaysa dati. Pero ngayon, may kasama na itong ibang tanong. Isang tanong na mas nakakatakot. Bakit sa isang ngiti mo lang, pakiramdam ko ay nagsisimula na namang mawasak ang mga pader na matagal kong itinayo? Ang ngiti ni Dahlia. Iyon ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Liam habang siya ay nagwawalis ng mga tuyong dahon sa labas ng restaurante kinabukasan. Ang munting pasasalamat nito, ang paraan ng pagtama ng kanilang mga mata sa ilalim ng ulan, ang mga iyon ay maliliit na sinag ng araw na tumagos sa madilim na ulap ng kanyang buhay. Sa loob ng mahabang panahon, sinanay niya ang sarili na huwag makaramdam. Ang pagiging manhid ay isang kalasag. Ang pagiging invisible ay isang kanlungan. Ngunit ang mga simpleng sandaling iyon, kasama si Dahlia, ay nagsimulang mag-iwan ng mga bitak sa pader na kanyang itinayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang bagay na maliban sa pagsisisi at pagdurusa. Nakaramdam siya ng pag-asa. Dahil dito, nagsimulang magbago ang kanyang mga araw sa Restaurante Estrellas. Hindi na lamang ito isang lugar ng pagtatago. Naging isang lugar ito ng pag-aabang. Inaabangan niya ang pagdating ni Dahlia sa umaga. Ang paraan ng paglakad nito, matikas at puno ng kumpiyansa. Inaabangan niya ang mga pagkakataong masisilayan niya ito, habang kausap ang mga staff, habang sinusuri ang bawat mesa. At higit sa lahat, inaabangan niya ang mga bihirang pagkakataon na nagkakaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Nagsimula iyon sa simpleng "Good morning, ma'am," na tinutugunan na ngayon ng isang tipid na ngiti at isang "Good morning, Liam." Pagkatapos, nauwi ito sa mga maikling tanong. "Liam, ayos na ba ang ilaw sa private room 3? Tanong ni Dahlia isang araw, na inaabutan siya sa pasilyo. "Opo, ma'am. Napalitan ko na po kanina," sagot niya. "Salamat." Tumigil ito sandali, tila may gusto pang sabihin. "Ang ganda ng pagkakagawa mo sa frame ng salamin. Saan ka natutong mag-ukit?" Nagulat si Liam sa tanong.
Hindi niya inaasahang napansin iyon ni Dahlia, lalo na ang pagbanggit nito ngayon. Sa lolo ko po. Karpinero po siya, sagot niya, nakalahating totoo. Tumango-tango si Dahlia, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-usisa. May talento ka. Isang simpleng papuri, ngunit para kay Liam, iyon ay parang isang medalyang isinabit sa kanyang dibdib. May nakapansin sa kanya, hindi bilang ang nagkamaling kundi bilang si Liam na may kayang gawin. Ang pakiramdam ay magaan. Ang pakiramdam ay mapanganib. Dahil sa bawat ngiti at bawat pag-usap, mas lalo siyang natatakot. Natatakot siyang malaman ni Dahlia ang katotohanan. Natatakot siyang kapag nalaman nito kung sino talaga siya, ang munting pagtingin na nagsisimula ng mabuo ay magiging pagkasuklam. Ang tiwala ay magiging pandidiri. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga halaman sa may entrance, dumating ang isang pamilyar na mukha. Si Eliza, ang kapatid ni Dahlia. Nakita na niya ito dati, ngunit palagi itong kasama ng ate niya. Ngayon, mag-isa lang ito. Ninisyan siya nito ng pagkatamis-tamis. Hi! Ikaw si Liam, di ba? Nagulat si Liam na alam nito ang kanyang pangalan. Opo, ma'am, magalang niyang sagot. Huwag mo na akong i-ma'am. Eliza na lang, sabi nito, ang boses ay parang musika sa pandinig. Nakita ko yung ginawa mo sa frame. Ang galing! Salamat po. Eliza! Alam mo, ikaw pala ang dahilan kung bakit medyo gumagaan ang mood ni ate ngayon, sabi nito na parang isang sikretong ibinubulong. Lagi kasing mainit ang ulo noon. Pero nitong mga nakaraang araw, napapansin kong medyo nakangiti na siya. Hindi alam ni Liam kung ano ang isasagot. Ang pagiging sentro ng atensyon, lalo na mula sa pamilya ni Dahlia, ay nagdulot sa kanya ng kaba. Mukha kang mabait na tao, Liam, pagpapatuloy ni Eliza. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat reaksyon niya. Nag-aalala lang kasi ako kay ate. Alam mo na, minsan na siyang nasaktan. Isang malaking pagkakamali ang magmahal ng maling tao. Ramdam ni Liam ang bigat sa likod ng mga salitang iyon. Isang babala. Sana kung sino man ang mapapalapit sa kanya ngayon, yung tapat, dagdag pa ni Eliza, ang kanyang ngiti ay hindi pa rin nawawala, ngunit ang kanyang mga mata ay may ibang sinasabi. Kasi kung hindi, ako ang unang makakalaban niya. Ganoon ko kamahal ang ate ko. Parang isang malamig na hangin ang dumampi sa batok ni Liam. Ang mga salita ay mabait. Ang intensyon ay tila dalisay. Ngunit may isang bagay sa paraan ng pagkakasabi nito, sa kislap ng kanyang mga mata, na nagsasabing may panganib. Isang panganib na hindi niya palubos na maintindihan. Makakaasa po kayo, ang tanging naisagot ni Liam. Good. Tinapik siya nito ng bahagya sa braso. Sige, hahanapin ko lang si ate. Nice talking to you, Liam. Habang pinagmamasdan niya si Eliza na papasok sa restaurante, hindi maalis sa isipan ni Liam ang kanilang pag-uusap. Isang anino ang tila bumalot sa munting liwanag na nagsisimula palang sumilay. Ramdam niya ito sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, isang pakiramdam na pamilyar sa kanya mula sa dati niyang buhay. Ang pakiramdam na may isang taong nagmamasid, naghihintay at nagbabalak. Maya-maya pa, mula sa bintana, nakita niya si Dahlia na lumabas ng kanyang opisina. Sinalubong siya ni Eliza ng isang mahigpit na yakap. Nakangiti si Dahlia habang kausap ang kapatid. Isang tunay at masayang ngiti. Ngunit nang saglit na lumingon si Dahlia sa kanyang direksyon, nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, nakita ni Liam ang isang bakas ng pag-aalala sa mukha ni Dahlia, na tila nagtatanong kung ano ang pinag-usapan nila ng kapatid nito. At sa sandaling iyon, alam na ni Liam. Ang namumuong ugnayan nila ni Dahlia ay hindi na lamang tungkol sa kanilang dalawa. Mayroon ng pangatlong tao sa eksena. Isang anino. Ang anino ng kapatid. At ramdam niya, ang aninong iyon ay may dalang dilim. Ang imahe ni Eliza na nakikipag-usap kay Liam sa may entrance ay hindi maalis sa isip ni Dahlia. May isang bahagi sa kanya na nagsasabing simpleng pagbating magalang lang iyon. Ngunit mayroon ding isang munting tinig sa kanyang isipan, isang tinig na hinubog ng nakaraang sakit, na nagbubulong ng pagdududa. Ano ang pinag-usapan nila? Bakit ganoon na lang kung makangiti ang kapatid niya sa lalaki? At bakit tila may kakaibang tensyon sa hangin nang magtama ang kanilang mga mata ni Liam? Sinubukan niyang isantabi ang mga tanong na iyon. Ayaw niyang maging paranoid.
Ayaw niyang bumalik sa pagiging Dahlia na laging naghihinala, laging nag-aabang ng pagkakamali. Dahil ang totoo, sa mga nagdaang araw, unti-unti niyang nararamdaman ang paglambot ng kanyang puso. Ang bawat tipid ng ngiti ni Liam, ang bawat maikling pag-uusap nila, ay parang patak ng tubig sa isang tuyong lupa. Nagsisimula siyang maniwala na marahil, may mga tao pa ring totoo. Marahil, pwede pa siyang magtiwala. Ngunit ang kamandag ng pagdududa, kapag naipasok na, ay mahirap nang tanggalin. At ang nagdala ng kamandag na iyon ay ang mismong kapatid niya. Ilang araw matapos ang pagbisita ni Eliza, nagkita silang muli para sa isang hapunan. Sa isang maliit at tahimik na restaurant na malayo sa ingay ng Restaurante Estrellas. Ate, may sasabihin ako sa'yo, pero sana, huwag kang magagalit o mag-iisip ng kung ano, panimula ni Eliza, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Agad na kinabahan si Dahlia. Ano iyon? Noong isang araw, pagkatapos kitang bisitahin bumalik ako sa restaurante kasi naiwan ko ang wallet ko, pagkukwento ni Eliza. Habang naglalakad ako sa pasilyo, narinig ko si Liam na may kausap sa cellphone. Napatigil sa pagkain si Dahlia, ang kanyang buong atensyon ay na kay Eliza na ngayon. Hindi ko naman sadya, ate, pero narinig ko talaga pagpapatuloy ni Eliza, ang boses ay tila nag-aalangan. Sabi niya sa kausap niya, malapit na konting tiis na lang. Mahuhulog din sa akin ang isda. Pagkatapos parang tumawa siya ng mahina. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang iyon kay Dahlia. Mahuhulog din sa akin ang isda. Sigurado ka ba sa narinig mo? Tanong ni Dahlia, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Ate. Malinaw na malinaw, sabi ni Eliza, sabay hawak sa kamay niya. Kaya nga ako nag-aalala Ayokong makita kang masaktan ulit. Alam kong mukha siyang mabait, pero paano kung may iba siyang motibo? Mahirap nang magtiwala ngayon, lalo na sa isang taong hindi natin alam ang pinanggalingan. Ang bawat salita ni Eliza ay parang susi na muling nagbukas sa bowl ng kanyang masasamang alaala. Ang mga pangako. Ang mga kasinungalingan. Ang pagkatuklas na lahat pala ay isang malaking panluloko. Ang imahe ni Liam na nag-aayos ng sirang frame, ang kanyang ngiti sa ilalim ng ulan, lahat ng iyon ay biglang nabahira ng dumi. Paano kung tama si Eliza? Paano kung ang lahat ng kabaitan ni Liam ay isang palabas lang? Isang manager ng isang marangyang restaurante, isa nga ba siyang kiisda na kailangang mahuli? Sa mga sumunod na araw sa trabaho, naging malamig muli ang pakikitungo ni Dahlia kay Liam. Ibinabalik niya ang mga pader na sinimulan nitong gibain. Ang bawat kilos ni Liam, na dati tinitingnan niya ng may paghanga, ay sinusuri niya na ngayon ng may paghihinala. Ang kanyang pananahimik ba ay tanda ng pagiging misteryoso o tanda ng pagtatago ng kasinungalingan? Ang kanyang mga tipid ng ngiti ba ay totoo o isang pain? Hindi na niya matiis. Ang pagdududa ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niyang marinig mula mismo kay Liam. Isang gabi, bago matapos ang shift nito, tinawag niya si Liam sa kanyang opisina. Isinara niya ang pinto na nagdulot ng isang mabigat na katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Naupo si Dahlia sa kanyang silya, pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Si Liam naman ay nanatiling nakatayo sa harap niya, ang kanyang mga balikat ay tila mas bumatak kaysa dati. Liam, panimula ni Dahlia, sinisikap na panatilihing kalmado at propesyonal ang kanyang boses. May gusto akong itanong sa'yo at gusto ko ng tapat na sagot. Tumango si Liam, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Bakit ka nandito? Diretsong tanong ni Dahlia. Bakit sa lahat ng lugar, sa isang marangyang restaurant ka piniling magtrabaho bilang isang janitor? Ano ang tunay mong motibo? Natahimik si Liam ng matagal. Itinaas niya ang kanyang tingin at sa mga mata nito, nakita ni Dahlia ang isang pamilyar na kalungkutan. Ngunit mayroon ding pag-iwas. Ma'am Dahlia, nagsimula itong magsalita, ang boses ay mahina. Gusto ko lang po ng isang tahimik na buhay. Isang trabahong simple. Wala pong ibang dahilan. Ang sagot na iyon. Ang sagot na iyon na alam niyang hindi totoo. Ang sagot na iyon na mas nagpatibay sa laso na itinanim ni Eliza sa kanyang isipan. Isang tahimik na buhay, inulit ni Dahlia, ang kanyang boses ay may bahid na ng sarkasmo. O isang lugar kung saan madaling makahanap ng oportunidad.
Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Liam. Ang kalungkutan ay napalitan ng sakit. Isang bakas ng pagkadismaya. Hindi ko po maintindihan ang ibig ninyong sabihin, ma'am, sabi nito. Ang pagkakailan nito ang huling bagay na kailangan ni Dahlia para makumbinsi ang sarili. Tumayo siya, ang kanyang galit at pagkadismaya ay hindi na niya kayang itago. Akala ko iba ka, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Akala ko sa likod ng lahat ng misteryo mo may isang taong totoo. Mukhang nagkamali ako. Hindi niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod, ayaw niyang makita ang reaksyon sa mukha nito. Ayaw niyang makita ang sarili niyang kahinaan. Ang pag-asang nagsimula siyang maramdaman ay isa na namang malaking pagkakamali. Labas, mahinang utos niya habang nakatalikod pa rin. Narinig niya ang marahang pagbukas at pagsara ng pinto. Naiwan siyang mag-isa sa opisina, napapaligiran ng katahimikan na mas maingay pa kaysa sa sigawan. Napasandal siya sa kanyang mesa, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Bakit ganito kasakit? Bakit mas masakit pa itong pangalawang pagkakataon? Siguro dahil sa pagkakataong ito, hinayaan niyang umasa. At ngayon, muli siyang naiwang mag-isa, tangan ang mga pira-piraso ng isang tiwalang muling nawasak. Nakaupo si Eliza sa isang mamahaling cave, malayo sa Restaurante Estrellas. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay isang tasa ng latte at isang brown envelope. Hinaplos niya ang envelope, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pananabik. Sa loob nito ay ang sandata na tatapos sa lahat. Ang bunga ng ilang linggong paghihintay at pagbabayad sa isang private investigator. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi kailanman nakikita ng kanyang ate Dahlia. Isang ngiting puno ng tagumpay at ng maitim na kasiyahan. Sawang-sawa na ako. Ito ang mga salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Sawang-sawa na siyang maging si Eliza, ang nakababatang kapatid. Ang laging anino. Si Dahlia ang matalino. Si Dahlia ang magaling. Si Dahlia ang laging bida. Mula pagkabata, lahat ng papuri ay para kay Dahlia. At siya ang laging kinukumpara, ang laging sinasabihang, tingnan mo ang ate mo, gayahin mo siya. Kinamumuhian niya iyon. Kinamumuhian niya ang perpektong imahe ni Dahlia. Kaya naman noon, nang makita niyang masaya ang ate niya sa piling ng fiant nito, hindi niya natiis. Siya ang nagbigay ng impormasyon sa lalaki. Siya ang nagsabi kung nasaan ang mga ipon ni Dahlia. Siya ang tumulong sa pagwasak dito. At ang makita ang kanyang ate na durog, iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niyang mas angat siya. Ngayon, nakikita na naman niya ang kislap sa mga mata ni Dahlia. Isang kislap na dulot ng isang hamak na janitor. Isang janitor. Ang laking insulto. Ngunit ang kislap na iyon ay kailangang mapatay. At ang janitor na iyon may itinatago ito. Ramdam niya. Kaya nag-imbestiga siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Ang kanyang mga mata ay nananabik habang binabasa ang mga dokumento. Mga lumang artikulo sa dyaryo. Mga corporate records. At isang litrato. Isang litrato ng isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit, nakatayo sa harap ng isang malaking building na may nakasulat na TechCorp. Ang lalaki ay mas bata, mas sariwa, ngunit walang dudang siya iyon. Liam Cruz. Ang henyong isisi ng TechCorp, ang Golden Boy ng tech industry na biglang naglaho matapos bumagsak ang kanyang kumpanya. Napahagigik si Eliza. Hindi lang pala isang simpleng janitor. Isa palang hari na nawalan ng korona. Isang bumagsak na anghel. Mas perpekto. Mas masakit ang magiging pagbagsak. At ang pinakamaganda sa lahat, isa na namang lalaking mailihim. Katulad ng ex-fiant ng ate niya. Ito na ang pagkakataon. At alam na niya kung kailan at kung paano niya ito gagawin. Ang gabi ng ika-5 anibersaryo ng Restaurante Estrellas. Ang pinakamalaking gabi para kay Dahlia. Ang gabi kung kailan naroon ang lahat, mga essay, mga kilalang personalidad at ang media. Dumating si Eliza sa party na suot ang kanyang pinakamagandang damit, ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng pulot. Niyakap niya ang kanyang ate. Congratulations, 8. You deserve all of this, sabi niya, bawat salita ay puno ng peking pagmamahal. Nakita niya si Dahlia, nagniningning sa kanyang tagumpay. Nasa entablado ito, nagbibigay ng kanyang talumpati,
pinasasalamatan ang lahat. Mula sa isang sulok, nakita rin niya si Liam, nakatayo kasama ng ibang mga staff, tahimik na nanonood. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang kay Dahlia, puno ng isang emosyong hindi maipaliwanag ni Eliza, paghanga, panghihinayang, pag-ibig. Kadiri, naisip ni Eliza. Ito na ang tamang sandali. Habang nagsasalita pa si Dahlia, dahan-dahang lumakad si Eliza, papalapit sa entablado. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat at pagkalito. Ate, sandali, sabi niya, sapat na ang lakas para marinig ng lahat at maputol ang sinasabi ni Dahlia. Lumingon si Dahlia sa kanya, nagtataka. Eliza, anong problema? Hindi niya pinansin si Dahlia. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumingon sa direksyon ng mga staff, na para bang may hinahanap. At pagkatapos, itinuon niya ang kanyang paningin kay Liam. Teka, Di. Sabi ni Eliza, ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalinlangan. Inangat niya ang kanyang kamay at itinuro si Liam. Ikaw ba si Liam Cruz? Lahat ng atensyon sa silid ay napunta kay Liam. Ang mga bulungan ay nagsimula. Si Dahlia ay napatingin kay Liam, ang kanyang mukha ay naguguluhan. Ang sikat na isisi ng TechCorp na nalugi, pagpapatuloy ni Eliza, ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon, tinitiyak na maririnig ng bawat reporter sa silid. Anong ginagawa mo rito bilang janitor? Ang huling dalawang salita ay binitiwan niya ng may diin, puno ng pang-iinsulto. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang tanging maririnig lang ay ang sunod-sunod na pag-click ng mga kamera, ang mga flash na tila mga kidlat na sunod-sunod na tumatama sa iisang tao. Si Liam. Nakatayo siyang parang isang estatwa, ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Eliza, puno ng hindi paniniwala. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumingon kay Dahlia. Nakita ni Eliza ang reaksyon na hinihintay niya. Ang mukha ni Dahlia ay dumaan sa sunod-sunod na emosyon. Pagkagulat, pagkalito, at pagkatapos, ang pinakamatamis sa lahat, ang sakit ng pagkakanulo. Ang itsura ng isang taong muling sinaksak sa parehong lugar. Ang mga mata nito, na kanina lang ay nagniningning sa tagumpay, ay napuno ng galit at kahihiyan. Tumingin si Dahlia kay Liam, pagkatapos ay kay Eliza, pagkatapos ay pabalik kay Liam. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap ng daan-daang tao. Ngumiti si Eliza sa kanyang sarili. Ang hari ay tuluyan ng bumagsak. At ang reyna, sinisigurado niyang kasama itong babagsak. Tagumpay. Sa wakas, naramdaman na naman niya ito. At ito ay mas matamis kaysa sa dati. Ang mga sumunod na oras ay malabo para kay Dahlia. Ang mga flash ng kamera ay tila mga atake. Ang mga bulungan ng mga bisita ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Ang tanging malinaw lang sa kanya ay ang mukha ni Liam, puno ng pagkagulat at sakit, at ang mukha ng kanyang kapatid na si Eliza, puno ng peking pag-aalala. Paano niya naitawid ang gabing iyon ay hindi niya alam. Ang alam lang niya, kinailangan niyang umiti, makipag-usap, at magpanggap na walang nangyari, habang sa loob-loob niya ay parang isang bagyo ang sumisira sa lahat. Ang gabi na dapat sana igabi ng kanyang pinakamalaking tagumpay ay naging gabi ng kanyang pinakamalaking kahihiyan. Kinabukasan, sumabog ang balita. Mula naging janitor, ang nakakagulat na kwento ni Liam Cruz. Ang pangalan ng Restaurante Estrellas ay nakakabit sa bawat headline. Ang kanilang social media pages ay binaha ng mga komento, ang iba ay naaawa, ang iba ay nang insulto. Ang elegante at pribadong imahe ng kanyang restaurante ay naging sentro ng isang iskandalong pang-showbiz. Nakatanggap siya ng tawag mula sa may-ari. Ang boses nito ay kalmado ngunit may diin. Dahlia, ayusin mo ito. Agad. Iyon lang. Isang utos. At alam ni Dahlia kung ano ang kailangan niyang gawin. Hapon na nang ipatawag niya si Liam sa kanyang opisina. Ang parehong opisina kung saan niya ito unang sinigawan, kung saan niya ito huling kinwestiyon. Ngayon, narito na naman sila, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay mas mabigat, mas nakakamatay. Pumasok si Liam, hindi na suot ang kanyang asul na uniforme. Nakasuot ito ng isang simpleng puting t-shirt at maong. Ang kanyang mga mata ay pagod, ang kanyang mga balikat ay nakabagsak. Wala na ang anino ng hari, ang natira na lang ay ang lalaking wasak. Hindi siya pinaupo ni Dahlia. Nanatili siyang nakatayo sa likod ng kanyang mesa,
ang kanyang mga kamay ay nakapatong dito para pigilan ang panginginig. Pinapunta kita rito para personal na sabihin sa'yo na tanggal ka na sa trabaho. Simula ni Dahlia, ang kanyang boses ay walang emosyon na parang yelo. Ang iyong huling sahod at ang lahat ng kailangan mong dokumento ay ipapadala na lang sa address mo. Hindi kumibo si Liam. Tumatanggap lang. Ang kanyang pananahimik ay mas lalong nagpaapoy sa galit ni Dahlia. Bakit, tanong ni Dahlia, hindi na napigilan ang sarili. Bakit hindi mo sinabi? Bakit mo hinayaang magmukha akong tanga sa harap ng lahat? Sa wakas, tiningnan siya ni Liam sa mata. Dahlia di. Huwag mong banggitin ang pangalan ko, sigaw ni Dahlia, ang kanyang kontrol ay tuluyan ng gumuho. Huwag kang magkunwaring may karapatan ka. Lumapit siya mula sa likod ng kanyang mesa, huminto sa mismong harapan niya. Tiningalan niya ito, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit at sakit. Pare-pareho lang kayong lahat, sabi niya, ang bawat salita ay puno ng lason. Mga manloloko. Ang galing ninyong magpanggap na mahina, nakaawa-awa, para makuha ang tiwala ng isang tao. At kapag nakuha niyo na, sisirain niyo. Gagamitin ang kahinaan ng iba para sa sarili ninyo. Ang mga alaala ng kanyang ex-fiancé, ang mga kasinungalingan, ang ninakaw na pera, ay humalo sa imahe ni Liam na nakatayo sa harap niya. Sa kanyang isipan, naging iisang tao na lang sila. Magsama kayo ng ex-fiancé ko, isinigaw niya ang mga salitang iyon na puno ng pait. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Liam. Isang malalim na sakit na tila tumago sa kanyang kaluluwa. Ngunit hindi niya iyon pinansin. Ang sakit na nararamdaman niya ay mas matindi. Wala ka na bang sasabihin, hamon ni Dahlia? Wala ka man lang bang paliwanag? O baka naman totoo ang lahat? Na ako nga ang isda na kailangan mong mahuli? Yumuko si Liam. Wala akong magiging paliwanag na paniniwalaan mo ngayon, Dahlia, sabi nito sa isang pagod na boses. Patawad. Iyon lang. Patawad. Isang salitang walang kwenta. Tumalikod si Dahlia. Umalis ka na. At huwag ka nang magpapakita sa akin. Kailanman. Narinig niya ang mga yabag ni Liam papalayo, ang pagbukas ng pinto, at ang pagsara nito. Nang maramdaman niyang nag-iisa na siya, doon bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa sahig, at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Humagulgol siya. Isang hagulgol na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Umiyak siya para sa kanyang kahihiyan, para sa kanyang nasirang tiwala, para sa kanyang katangahan. Bakit niya hinayaang mangyari ito ulit? Bakit niya hinayaang buksan ang kanyang puso kahit isang siwang lang? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, napansin niya ang isang bagay sa ibabaw ng kanyang mesa na hindi niya napansin kanina. Isang maliit na kahon, nakabalot sa simpleng brown paper. May isang maliit na card na nakadikit dito, para kay Dahlia. Kinuha niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito ba yung regalo na nakita niya sa mga gamit ni Liam noong gabi ng anibersaryo? Ang regalong hindi nito naibigay. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, may isang maliit na bagay nakabalot sa tela. Nang tanggalin niya ang tela, bumungad sa kanya ang isang pamilyar na bagay. Isang piraso ng kahoy mula sa nasirang frame ng salamin. Ngunit ngayon, ito ay naging isang maliit na paperweight. At sa ibabaw nito, sa tabi ng inukit na bulaklak ng sampag-ita, ay may 2 letrang magkadikit na inukit ng napakaliit at napakaganda. Hey. Dahlia. Liam. Gumuho ang kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon sa loob ng 24 na oras. Niyakap niya ang maliit na piraso ng kahoy, isinubsob ang kanyang mukha dito, at muling humagulgol hanggang sa wala ng luhang lumabas. Lahat ay nawala. Muli. Lumipas ang 1 linggo na parang isang mahabang, malabong panaginip para kay Dahlia. Araw-araw, pumapasok siya sa Restaurante Estrellas, suot ang kanyang maskara ng katatagan, nagbibigay ng mga utos, at mumingiti sa mga customer. Ngunit sa loob, siya ay isang guwaang. Ang bawat sulok ng restaurante ay nagpapaalala sa kanya kay Liam, ang pasilyo kung saan nabasag ang salamin, ang entrance kung saan sila nagkasilong sa ulan, ang kanyang opisina kung saan niya ito huling sinaktan. Ang maliit na paperweight na may nakaukit na agency ay palagi niyang dala-dala sa kanyang bag isang piraso ng ebidensya ng isang bagay na nasira bago pa man ito mabuo.
Isang paalala ng kanyang sariling pagkakamali. Ang mga salita niya, "Magsama kayo ng ex-fiancé ko," ay bumabalik sa kanya tuwing gabi, kasama ang imahe ng sakit sa mga mata ni Liam. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang apartment, hindi na niya natiis. Kinuha niya ang kahon kung saan nakalagay ang paperweight. Doon niya napansin ang isang bagay na hindi niya nakita noong una dahil sa kanyang mga luha. May isa pang bagay sa ilalim ng kahon. Isang nakatuping papel. Isang liham. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ito. Ang sulat kamay ay maayos at malinis, bawat letra ay tila pinag-isipan. Dahlia. Isinulat ko ito hindi para humingi ng tawad sa kung sino ako, kundi para humingi ng tawad sa hindi ko pagsasabi sa'yo. Kung mababasa mo man ito, marahil ay alam mo na ang lahat. O marahil, hinding-hindi mo na ito mababasa. Isinulat ko pa rin dahil kailangan kong sabihin. Ako si Liam Cruz, ang sisi ng TechCorp. Ang lalaking mayroon ng lahat, at nawala ang lahat sa isang iglap dahil sa isang pagkakamali. Isang desisyon na idinulot ng aking kayabangan na nagdulot ng pagbagsak hindi lang sa akin, kundi sa daan-daang taong nagtiwala sa akin. Ang kahihiyan ay isang bagay, Dahlia. Pero ang kasalanan, ang bigat nito ay ibang usapan. Dinala ko ang bigat na iyon araw-araw. Pinili ko ang buhay na ito, ang pagiging janitor, hindi para magtago, kundi para parusahan ang sarili ko. Para alalahanin araw-araw na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon. Para subukang mahanap muli ang sarili ko sa gitna ng mga basag na piraso. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakilala kita. Nakita ko sa iyo ang hindi nakikita ng iba. Nakita ko ang isang babaeng matapang, pero sa likod ng tapang na iyon ay isang pusong natatakot masaktan. Nakita ko ang sarili ko sa iyo, Dahlia. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Balak kong sabihin sa iyo ang lahat. Sa tamang panahon. Kapag naramdaman kong handa ka ng makinig. Kapag naramdaman kong kaya mo nang tumingin sa akin, hindi bilang si Liam na CEO o si Liam na janitor, kundi si Liam lang. Pero naunahan ako ng takot. At naunahan ako ng iba. Hindi ko kailanman nilayon na saktan ka. Iyon ang huling bagay na gusto kong mangyari. Patawad kung ang pananahimik ko ay nagdulot sa iyo ng sakit. Patawad. Liam. Bawat salita ay parang isang patak ng mainit na tubig sa kanyang nagielong puso. Ang mga luhang akala niya inaubos na ay muling bumalong. Hindi ito ang sulat ng isang manloloko. Ito ang sulat ng isang taong nasasaktan, ng isang taong nagsisisi, ng isang taong totoo. Anong ginawa ko? Bulong niya sa hangin. Diyos ko, anong nagawa ko? Kinabukasan, hindi na ang multo ni Liam ang kanyang hinaharap, kundi ang multo ng kanyang sariling kalupitan. Kailangan niyang kausapin si Eliza. Kailangan niyang linawin ang lahat. Ang kwento tungkol sa iisda, iyon ang nagsimula ng lahat. Kailangan niyang malaman kung nagkamali lang ba ng dinig ang kapatid niya. Dumiretso siya sa apartment ni Eliza pagkatapos ng trabaho. Ginamit niya ang duplicate key na ibinigay sa kanya ni Eliza para sa emergency. Gusto niyang sorpresahin ito para wala itong oras na maghanda ng mga kasinungalingan. Pagpasok niya, tahimik ang apartment. Wala si Eliza. Marahil ay pauwi pa lang ito. Nagpasya siyang maghintay. Habang naglalakad-lakad sa sala, napansin niya ang isang salansa ng mga lumang magazine sa tabi ng sofa. Mukhang hindi ito naayos ng maayos. Nang subukan niyang itayo ito, natabig niya ito nang hindi sinasadya. Nagsipaglaglagan ang mga magazine sa sahig. At mula sa ilalim ng sofa, isang bagay ang lumabas dahil sa pagkakagulo. Isang maliit, luma at maalikabok na kahon. Dahil sa kuryosidad, dinampot ito ni Dahlia. Hindi ito mabigat. Nang buksan niya ito, isang amoy ng lumang papel ang sumalubong sa kanya. Sa loob, may mga nakatuping sulat at ilang mga lumang litrato. Ang unang litratong dinampot niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang litrato ni Eliza at ng kanyang ex-fiancé, si Anton. Magkasama sila sa isang beach, masayang-masaya, nakayakap sa isa't isa. Ang petsa sa likod ng litrato, 2 linggo bago sana ang kasal nila ni Anton. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang mga liham. Mga liham sa pagitan ni Eliza at Anton. Mga liham na naglalaman ng kanilang mga lihim na pagkikita.
Mga liham na nagdedetalye ng kanilang mga plano. Anton, sinabi na sa akin ni ate kung saan nakatago ang bankbook niya. Madali na lang to. Eliza, pagkatapos nito tayo na. Malayo sa anino ng ate mo. Bawat salita, bawat pangungusap ay isang saksak sa kanyang puso. Isang katotohanang napakasakit, napakabigat, na halos hindi niya kayang dalhin. Ang taong sumira sa kanya noon ay hindi lang ang lalaking minahal niya. Kasama nito ang kapatid na pinagkatiwalaan niya. Ang kanyang dugo. Ang kanyang kakampi. Nabitawan niya ang kahon. Ang mga sulat at litrato ay muling nagkalat sa sahig, parang mga basag na piraso ng kanyang buong buhay. Napaupo siya sa sahig, tulala, hindi makaiyak, hindi makahinga. Ang sakit ay napakatindi, na tila pinaparalisa nito ang kanyang buong katawan. Sa gitna ng kanyang pagkakatulala, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. 8. Ang boses ni Eliza, puno ng pagkagulat. Pumasok ito at natigilan nang makita siya, nakaupo sa sahig, napapaligiran ng mga ebidensya ng kanyang pagkakanulo. Ang mga mata ni Eliza ay lumaki sa takot nang makita ang nakakalat na laman ng kahon. Anong ginagawa mo dyan, ate? Nanginginig na tanong ni Eliza. Dahan-dahang itinaas ni Dalia ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang malamig at nakakapasong apoy. Ang babaeng durog ay nawala. Ang humalili ay isang babaeng handang harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Ikaw, sabi ni Dalia, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng panganib. Ikaw pala ang ahas. Ang takot sa mga mata ni Eliza ay mabilis na napalitan. Nang makita niyang hawak na ni Dalia ang lahat ng ebidensya, ang maskara ng isang maamong tupa ay tuluyan ng nalaglag. Ang lumitaw ay ang tunay niyang anyo, isang mukhang puno ng inggit at pagkamuhi. Ahas, tumawa si Eliza ng mapait. Ako pa ngayon ang ahas. Ikaw, ate. Ikaw ang laging bida. Ikaw ang laging perpekto. Simula bata pa lang tayo, lahat na lang sayo. Tumayo si Eliza, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang boses na dati malambing ay naging matinis at puno ng galit. Si Mama at Papa, laging si Dalia ang talino. Si Dalia ang galing. Ako laging yung anino mo lang. Yung kailangang sumunod sa yapak mo. Hindi makapagsalita si Dalia. Nakatingin lang siya sa kapatid niya, na para bang isang estranghero ang nasa harapan niya. Ang sakit ng pagkakanulo ay napalitan ng isang malamig na pagkaunawa. Kaya ginawa mo iyon, halos pabulong na tanong ni Dalia. Sinira mo ang buhay ko dahil sa inggit. Ako nga, sigaw ni Eliza, ang kanyang mga luha ay nagsimula ng tumulo, ngunit hindi ito mga luha ng pagsisisi, kundi luha ng galit. Dahil sawang-sawa na ako na laging nasa anino mo. Nang makita kitang masaya kay Anton, na ikakasal ka na at magkakaroon ng perpektong buhay, hindi ko kinaya. Kailangan kong sirain yon. At ginawa ko. At alam mo kung ano ang masarap sa pakiramdam, ate. Yung nakita kitang umiiyak, yung nakita kitang durog na durog. Sa wakas, naramdaman kong ako naman ang nanalo. Ang bawat salita ay isang patalim na lalong sumusugat sa puso ni Dalia. Ngunit sa gitna ng sakit, isang bagay ang luminaw. Ang lahat ng nangyari, ang pagmamanipula ni Eliza kay Liam, ang pagsisinungaling nito tungkol sa tawag sa telepono, ang pagbubunyag nito sa anibersaryo, lahat ay konektado. Lahat ay bahagi ng isang masamang plano para muli siyang wasakin. Kaya mo rin sinira si Liam, sabi ni Dalia, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang konklusyon. Dahil nakita mong nagsisimula na naman akong maging masaya. Hindi sumagot si Eliza, ngunit ang katahimikan nito ay isang pag-amin. Dahan-dahang tumayo si Dalia. Ang pamamanhid sa kanyang katawan ay napalitan ng isang kakaibang lakas. Isang lakas na nagmula sa pagharap sa pinakamasakit na katotohanan. Tiningnan niya ang kanyang kapatid, ang babaeng minahal at pinagkatiwalaan niya ng buong buhay niya. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang taong may malalim na sakit sa kaluluwa. Isang taong hindi na niya kayang tulungan. Tapos na tayo, Eliza, sabi ni Dalia, ang kanyang boses ay kalmado ngunit pinal. Simula ngayon, wala na akong kapatid. Tumalikod siya. Hindi na niya nilingon pa ang humahagulgol niyang kapatid. Naglakad siya palabas ng apartment, palayo sa mga kasinungalingan, palayo sa nakalalasong relasyon. Bawat hakbang papalayo ay isang hakbang patungo sa kalayaan.
Ngunit ang kalayaan ay may kasamang mabigat na responsibilidad. Habang nagmamaneho siya pauwi, ang kanyang isip ay lumilipad kay Liam. Ang mukha nito na puno ng sakit nang sabihin niya ang mga masasakit na salita. Ang liham nito na puno ng katapatan. Ang paperweight na simbolo ng isang bagay na sana'y mabuo. Nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Hinusgahan niya ito. Sinaktan niya ito. Itinulak niya ito palayo base sa mga kasinungalingang gawa ng sarili niyang kapatid. Ang kahihiyang nararamdaman niya ngayon ay hindi dahil sa iskandalo, kundi dahil sa sarili niyang katangahan. Kailangan niyang humingi ng tawad. Hindi na siya umuwi sa kanyang apartment. Itinabig niya ang sasakyan sa gilid ng daan at kinuha ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang employee records ng restaurante. Nandoon ang address ni Liam. Isang maliit na apartment sa isang lugar sa Maynila na hindi niya pamilyar. Hindi na siya nag-atubili. Pinaandar niya muli ang sasakyan at sinunod ang direksyon mula sa gate. Ang bawat metro na kanyang tinatahak ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Ano ang sasabihin niya? Paano siya magsisimula? At ang pinakamahalagang tanong, mapapatawad pa kaya siya nito? Hindi mahalaga. Kahit hindi siya nito patawarin, kailangan niyang subukan. Kailangan niyang harapin ang resulta ng kanyang mga ginawa. Nakarating siya sa isang ngunit malinis na apartment building. Tahimik ang lugar. Bumaba siya ng sasakyan at pumasok sa loob. Hinanap niya ang unit number. Unit 2G. Nasa tapat na siya ng pinto. Isang simpleng pinto na gawa sa kahoy. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at nanlalamig. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa ng kumatok. Isang katok na maaaring magbago sa lahat. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa kahoy, ang pinto ay biglang bumukas mula sa loob. At bumungad sa kanya si Liam. Nakatayo ito roon, may hawak na isang maliit na supot ng basura, tila palabas para itapon ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat nang makita siya. Ang buong mundo ay tila huminto. Ang tanging nariroon lang ay silang dalawa, nakatayo sa pagitan ng nakaraan at ng isang posibleng hinaharap. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi pa nasasabi. Liam Cruz. Ang pagkagulat sa mga mata ni Liam ay dahan-dahang napalitan ng isang mahinahong pagtataka. Si Dahlia. Nakatayo sa labas ng kanyang pinto. Ang babaeng nagtaboy sa kanya, ang babaeng sumira sa kanyang puso sa pangalawang pagkakataon, ay narito. Ngunit ang Dahlia na nasa harapan niya ngayon ay iba. Wala na ang tigas sa kanyang mukha, ang galit sa kanyang mga mata. Ang nakikita niya ay isang babaeng sugatan na may mga matang namumugto at puno ng pagsisisi. Dahlia, ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahlia Reyes. Nang marinig niya ang kanyang pangalan mula sa mga labi ni Liam, ang lahat ng lakas na inipon niya ay tila biglang naglaho. Ang mga luhang pinigilan niya sa buong biyahe ay nagsimula na namang bumalong. Liam Makodi. Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Ang mga salitang ipatawad ay tila naipit sa kanyang lalamunan, masyadong maliit para sa napakalaking pagkakamaling kanyang ginawa. Hindi nagsalita si Liam. Dahan-dahan lang itong tumabi para bigyan siya ng daan papasok sa kanyang maliit na apartment. Isang silid lang iyon, simple, malinis, at halos walang gamit. Isang kama, isang maliit na mesa, at isang silya. Sa ibabaw ng mesa, nakita niya ang isang laptop na bukas, na may mga linya ng computer code sa screen. Isinara ni Liam ang pinto, at ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mas mabigat. Humarap siya kay Dahlia, ang kanyang mga mata ay naghihintay. Nalaman ko na, sa wakas ay nasabi ni Dahlia, ang kanyang boses ay basag. Nalaman ko na ang lahat tungkol kay Eliza. Tungkol sa ginawa niya noon at sa ginawa niya ngayon. Liam, patawarin mo ako. Tuluyan na siyang napahagulgol. Ang kahihiyan at pagsisisi ay bumuhos mula sa kanya na parang isang alon. Ang mga sinabi ko, ang mga masasakit na salitang binitiwan ko sa'yo, hindi mo iyon deserve. Nagpadala ako sa galit, sa takot nagkamali ako, Liam. Sobrang laki ng pagkakamali ko. Liam Cruz. Pinagmasdan ni Liam si Dahlia habang umiiyak ito sa harap niya. Ang bawat patak ng kanyang luha ay parang isang dagok sa kanyang sariling dibdib. Ang galit na inakala niyang nararamdaman niya para dito ay matagal nang nawala.
Ang natira na lang ay ang isang malalim na pag-unawa. Dahan-dahan siyang lumapit. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang mga luha sa pisngi nito. Ang balat nito ay malambot at mainit. Pareho lang tayong nasaktan, Dahlia, sabi niya sa isang mahinang boses. Pareho tayong nagtayo ng pader para protektahan ang sarili natin. At pareho tayong kailangang magpatawad lalo na sa mga sarili natin. Ang ginawa mo ay reaksyon ng isang taong nasaktan na ng paulit-ulit, putol ni Liam. At ang ginawa ko, ang hindi pagsasabi ng totoo. Iyon din ay reaksyon ng isang taong natatakot ng mahusgahan muli. Walang sinuman sa atin ang perpekto, Dahlia. Pareho tayong may mga basag na piraso. Hinawakan ni Dahlia ang kamay ni Liam na nasa kanyang pisngi. Nabasag kita lalo. Umiling si Liam. Hindi. Tinulungan mo akong makita na hindi habang buhay ay kailangan kong magtago sa parusa ko. Tinulungan mo akong maramdaman ulit. Sa mga sandaling iyon, sa loob ng maliit at simpleng silid na iyon, lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Wala nang manager at janitor. Wala nang bumagsak na si. Ang naroon na lang ay dalawang kaluluwa, si Dahlia at si Liam, na sa wakas ay nakahanap ng kanlungan sa isa't isa. Epilog, 6 na buwan makalipas. Isang maliit na opisina sa isang co-working space sa Makati. Ang hangin ay puno ng amoy ng kape at ng tunog ng mga daliring tumitipa sa keyboard. Sa harap ng isang whiteboard, nakatayo si Liam, hindi na nakayuko o nagtatago. Ang kanyang mga balikat ay tuwid, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa sigasig. Suot niya ay isang simpleng polo shirt at maong, ngunit ang aura niya ay ang aura ng isang leader. Ang ating API, ang Bayanihan Works, ay hindi lang isang simpleng job matching platform, paliwanag ni Liam sa isang grupo ng 3 potensyal na investor. Ito ay isang tulay. Isang tulay para sa mga skilled workers, mga karpintero, tubero, teknisyan, na makahanap ng disenteng trabaho, at para sa mga kliyenteng makahanap ng serbisyong mapagkakatiwalaan. Tinatanggal natin ang middleman, tinitiyak natin ang patas na sahod. Sa isang sulok ng silid, nakaupo si Dahlia. Hindi na siya ang manager ng isang marangyang restaurante. Pagkatapos ng insidente, nagpasya siyang mag-resign. Ang mundo ng karangyaan ay hindi na para sa kanya. Ngayon, siya ang tumatayong operations head ng kanilang maliit na startup. Siya ang nag-organisa, siya ang nagpaplano. Ang kanyang talino sa pamamahala ay ginagamit na niya ngayon sa isang bagay na may mas malalim na kahulugan. Nakikinig siya kay Liam, isang ngiti ng pagmamalaki ang nakapinta sa kanyang mga labi. Ito ang tunay na Liam. Isang taong hindi lang gumagawa para sa sarili, kundi para tumulong sa iba. Pagkatapos ng matagumpay na presentasyon, sabay silang naglakad palabas. Ang galing mo kanina, sabi ni Dahlia, sabay kapit sa braso ni Liam. Ngumiti si Liam. Ang ngiting dati mailap ngayon ay malaya at madalas na niyang ibinibigay. Dahil nandyan ka. Naglakad sila patungo sa isang parke na malapit. Umupo sila sa isang bench, pinapanood ang mga taong naglalakad, ang mga batang naglalaro. Tahimik at payapa. Hinawakan ni Liam ang kamay ni Dahlia. Tiningnan niya ang mga mata nito. Minsan, naiisip ko pa rin yung basag na salamin. Ako rin, sagot ni Dahlia. Isang paalala kung gaano ako naging kasama sa'yo. Hindi, umiling si Liam. Para sa akin, isa itong paalala na kung minsan, kailangan munang mabasag ang isang bagay para makita natin kung ano talaga ang nasa loob. Kailangang mabasag ang refleksyon para makita ang katotohanan. Isinandal ni Dahlia ang kanyang ulo sa balikat ni Liam. Ang bigat na matagal niyang dinala ay tuluyan ng nawala. Ang guwang sa kanyang puso ay napunan na. Salamat sa pagtingin sa kung sino talaga ako, bulong ni Liam, habang nakatingin sila sa papalubog na araw. Ngumiti si Dahlia. At salamat sa pagtuturo sa akin kung paano tumingin muli. Hindi perpekto ang kanilang simula. At marahil, hindi rin magiging perpekto ang kanilang hinaharap. Ngunit magkasama nilang haharapin iyon. Dahil ang pag-ibig na itinayo mula sa mga wasak na piraso, ang pag-ibig na natutong magpatawad at magtiwala muli, ay mas matibay kaysa sa anumang salamin na maaaring mabasag. At dito nagtatapos ang kwento ni Dahlia at Liam. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Bawat kabanata, bawat salita,
ay isinulat ng may pag-asa na ang kwentong ito ay makahanap ng isang lugar sa inyong mga puso. Habang isinusulat ko ang paglalakbay ni Dalia at Liam, naramdaman ko ang kanilang sakit, ang kanilang pag-aalinlangan, at higit sa lahat, ang kanilang pagbangon. Ito ay isang paalala na tayong lahat, sa iba't ibang paraan, ay may daladalang mga basag na piraso mula sa ating nakaraan. Ang kwentong ito ay tungkol sa pag-ibig. Ngunit higit pa roon, ito ay isang kwento tungkol sa pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili. Ito ay tungkol sa pagtingin ng higit pa sa kung ano ang nakikita ng mata, sa pagkilala na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang trabaho o sa kanyang mga pagkakamali, kundi sa tibay ng kanyang puso na bumangon muli. Sana, sa kwento ni Dalia at Liam, ay may napulot tayong aral at inspirasyon. Nagaano man tayo nasaktan o nadapa, laging may pag-asang magsimula muli. At na ang tunay na pag-ibig ay hindi naghahanap ng perpektong tao, kundi natututong mahalin ang mga di-perpektong bahagi ng ating kapwa. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Iwanan lamang ang inyong komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin.